Hindi po korte yung Committee on Justice ng House of Representatives because while it may be related to an impeachment proceeding, hindi po sila korte. Because yung korting kinikilala ng ating saligang batas, pati po ng jurisprudence, yung mga actual decided cases ng ating Korte Suprema, isa lamang po ang korte, ang impeachment court. Yan po ay ang Senado. Iba po, ang sa aking pananaw, hindi ito dapat panghimasukan ng komite ni Luis Tro. Ito po ay over and above. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Yung po sa bank returns or bank records ni VP Inday, nararapat ba na subpinahan ng House of Representatives Committee on Justice itong bank returns, bank records, or bank accounts ni VP Inday Sara? Sa aking pong legal mind, sa aking pong legal eye, hindi dapat isubpina at walang kapangyarihan ang Committee on Justice na nagsasagawa ng investigation patungkol sa nakabinbin na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Ano ho? Malinaw po yun ha. Ang ginagawa ng House of Representatives or Kongreso, mababang kapulungan, na pagdinig, ito po ay katulad, maialin tulad sa isang preliminary investigation. Investigation pa lang ho. Hindi pa po ito kaso. No? Importante yun. Iba yung investigation, iba yung kaso. Iba yung investigation, iba yung case. No? Yung nagaganap po ngayon sa mababang kapulungan, bayalin tulad po yung proseso o yung proceeding na ginagawa diyan sa pamumuno ni Luis Tro sa isang pagdinig sa piskalya. Yung naghahanap po ng preliminary investigation, yung dinedetermine po kung may probable cause to warrant the filing or non-filing of a case in court. Investigation pa lamang ho yun. Bakit mahalaga yung pagkakaiba ng investigation sa case? Sapagkat malinaw po sa Republic Act 1405, yung RA 1405. Naririnig nyo na po ito. Importante po na mapag-usapan natin para hindi po kayo malinlang na ay ayaw ipakita yung bank account, siguro may tinatago. Hindi po. Hindi po tayo bahagi ng legal or defense team ni VP Inday pagdating sa impeachment, para lang klaro. Bilang abogado, ako po'y ginagabayan ko kayo. Magkaiba po kasi yung investigation akin to or similar or kahalintulad ng ginagawa sa piskalya to determine establish probable cause to warrant the filing or dismissal of a case sa korte. Ganon din po yung dito sa House. Iba po yung kaso po yung pang-litigation na yan. Ano ho ang ipinag-uutos ng Bank Secrecy Law? Ito pong lumang batas na ito, ang ginagarantiya po nito ay absolute confidentiality. Kaya po yung mga kaibigan natin na nasa baol lang nila nilalagay, Attorney Vic, tama yun, Ines Nimpa Seaton Noel. Sa baol nila nilalagay yung mga ninuno po natin. Iba nakabayong, kagaya nga po ng sinabi ko, yung bayong na pamalengke at saka yung mga sako. Bukod pa yun yung barya, marami pong barya nun. So ang ginagarantiya ng Bank Secrecy Law is absolute confidentiality of bank records, bank returns, and bank accounts. Yan po yung diwa, yung reason for the passage of this old law ay yung absolutely confidential, yung absolute confidentiality ng ating mga bank accounts, bank records, bank returns. Ganon din po ngayong kahalagang pinag-uusapan ito. Sapagkat yung ating mga kaibigang bankero, yung ating mga kaibigang may mga bangko, lalong-lalo na yung mga malalaking bangko, pag kayo po ay nakatanggap o makatanggap man kayo ng subpina ng Committee on Injustice ng House of Representatives, pwede po silang tumanggi on the strength of RA 1405 or the Bank Secrecy Law. Why?
bagamat meron pong exemptions doon sa batas na yun na ating pong tatalakayin, ito pong ginagawa nila sa bank record or bank returns or bank account ni VP Inday, hindi po kasama yun sa exemptions. Ano-ano po ba yung exemption? Unang-una, ang general rule, unlawful for any person to disclose, reveal, or permit the examination of the bank accounts, bank records, bank returns, bank details of any person or government official. Dalawa po yun ha. Wala pong distinction doon. Of any person or of government official. Sa ngayon, habang yung batas po natin ay yung September 9, 1955, RA 1405 pa ang nananaig, wala pong distinction. Whether ikay pribado o ikay taong gobyerno, halal man o appointed o hangal, marami po niyan sa House of Representatives, hindi ho pwede na pakialaman ng kahit na sino yung pagbubukas, pagbubusisi, pag-examine, pagbubunyag ng bank records ni naman, lalo pa ni VP Inday Sara. Ano-ano naman po yung exceptions? Meron pong exceptions yan. This law admits of at least five known exceptions. Ito lang po yung RA 1405 ha. Hindi natin pinag-uusapan dito yung related jurisprudence. Unang-una, pwede mo lang hong ibulgar. Importante po kasi ito baka ma-issuean yung ating mga bangko ng subpoena. Pwede ho kayong tumanggi, alam po ito ng magagaling ninyong mga legal counsel in-house, yung inyong mga vice president for legal sa mga malalaking bangko, pwede po kayong tumanggi on the strength of the express prohibition of RA 1405, which guarantees rather the absolute confidentiality or absolutely confidential nature of bank accounts, bank returns, bank records, bank information. Bawal po yan. Dagdag mo pa yung Data Privacy Act. So talagang mahirap na itong basagin, tumitibay na po ito. And yung pinaka-umbrella po nila, of course, ay yung ating saligang batas, yung due process at yung equal protection of the law. So masasabi ko sa ating pagdidiskurso ngayon, ironclad itong absolutely confidential nature ng ating bank accounts, bank records, ang ating bank returns at yung bank details. Ano naman po yung mga pagkakataon kung saan pwede pong mabuksan o ipa-examine yung inyo pong bank account or bank record? Unang-una, kapag po meron kayong consent, pumayag kayo, nag-waiver kayo, pumirma kayo. Diba? Meron bang waiver or consent dito sa ginagawang investigation similar to the conduct of an investigation in the Fiscal's Office to determine the existence of probable cause to warrant the filing or dismissal of a case in the impeachment, investigation, or proceedings laban kay VP Inday? Wala pong consent si VP Inday. Wala pong consent yung kanyang mga abogado. So unang-unang exception, hindi po pasado. Pangalawa, talunan ko po muna yung pangalawa. Yung pangatlo, upon order of a competent court. Competent court ang nakalagay hindi po competent authority. Magkaiba po yun. Pag competent authority, pwedeng sabihin ng Justice Committee ng House na kami ay competent authority. Meron kaming kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas na sa amin lamang nagmumula ang isang impeachment complaint and we can conduct investigation na patungkol sa impeachment proceedings. Hindi po Ang nakalagay dito, upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials. So, bakit importante yung salitang competent court? Hindi po korte yung Committee on Justice ng House of Representatives because while it may be related to an impeachment proceeding, hindi po sila korte. Because yung korting kinikilala ng ating saligang batas, pati po ng jurisprudence, yung mga actual decided cases ng ating Korte Suprema, isa lamang po ang korte, ang impeachment court. Yan po ay ang Senado. Pagka ang Senado ay nag-convene, ang ating po mga senador ay hindi na po senador in the exercise of their function in the impeachment court. Sila po ay magiging senator judges. So sila lamang pag sinabi nating impeachment court, there is only one court in the impeachment process and that is the Senate sitting as an impeachment court wherein the senators will no longer be acting as legislators but rather as
senator judges. Magkaiba po yun ha, magkaiba po yun. Pang-apat na exception, kung yung pong bagay ay nasa sa ilalim ng isang litigation o paglilitis. Litigation, ibig sabihin it presupposes the existence of a case being tried before a court, a competent court. Maaari bang ituring na yung subject matter which is ang target nila, yung SALN, bank accounts, bank records, bank details, si VP Inday Sara, may tuturing ba ito na subject matter o isang bagay na nasa ilalim ng isang paglilitis? Titingin ko, sa akin pong legal mind and legal eye, hindi po ito yung sinasabing subject matter of litigation. Because a litigation presupposes an actual case kung saan ito po linilitis o nagkakaroon ng pagdinig o hearing before a competent court. Hindi po competent committee. Hindi po yung investigation for purposes of determining the presence of probable cause to warrant the filing of a case in court. So where the subject matter of litigation is the money deposited, wala rin po yun. Yung panglimang exception ay yung iba pa pong mga pagkakataon na may violation ng special laws. Ano po yung special laws? Lagi niyo po itong naririnig. Yung violation ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nandyan po yung Anti-Money Laundering Act, o nandyan po yung mga violation under the Revised Penal Code, nandyan po yung malversation, andyan po yung plunder, yan po yung mga special laws. Wala rin po dyan tayo sa ngayon. Kasi nga hindi pa ito nakalagay po rito such as prosecution for unexplained wealth. Prosecution, again, presupposes an actual case. An actual case or controversy determining of capable of being determined yung guilt or innocence of the accused. Hindi po ito preliminary investigation. Actual prosecution po ito. Ibig sabihin may trial, may kaso, may korte, may huwes na nagdidinig. Punta po tayo uli doon sa exceptions. Apat na po yung exceptions. Exception 1, 3, 4, 5 of RA 1405. Yung tinalunan po natin, yung number 2 exception. In cases of impeachment. Impeachment. Magkaiba po, ang sa aking pananaw, hindi ito dapat panghimasukan ng komite ni Luis Tro. Ito po ay over and above the grant of authority by the Constitution to the House of Representatives and to the Committee on Justice, Committee on Injustice. Marami pong salamat sa halos 2,000 live viewers natin sa YouTube. Patuloy po sana kayo na lumahok, sumali, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Yung share po, napaka-importante. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Yung nasa Facebook, na ako po'y humihiling sa inyo, baka pwede nyo akong pagbigyan, patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po yung pag-share, napakahalaga din po ng mga topic na tinatalakay natin dito. Si Ronin Sonny, sa ilalim ng ating yung ginagawa ng House of Representatives, Committee on Justice. Lagpas-lagpas na po ito sa kanilang kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi sila dapat nag-aaktong korte. Ang nangyayari po, there is a usurpation happening now. A mere committee, the Committee on Justice, is usurping the powers that is reserved and allocated by the Constitution exclusively to the impeachment court. Sino po yung impeachment court? Again, the Senate. To convene and to act and to sit as an impeachment court, wherein the senators, by that time, kung naabot tayo dyan, hindi po sila legislators. They will be there not to legislate, but rather to be the senator judges. Didinig ng impeachment complaint laban kung sino mang impeachable officer na haharap sa kanila. Si Julieta Ichijo, Julieta Luntao Ichijo, shout out sa ating grupo ang maisog sa kanilang sariling panuntunan na labag po sa ating saligang batas. Hindi po sila pwedeng mas mataas pa ang kapangyarihan doon sa dokumento na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Ano po yun? Yung ating saligang batas. They cannot be higher
than the source of their authority. The source of the House of Representatives authority in general, and specifically the Committee on Justice, is no other than the Constitution. So lahat dapat ng kanilang galaw, lahat dapat ng kanilang akma ay naayon at nakapaloob sa idinidikta ng ating saligang batas. Ano po iyan? Kagaya po nung pag-obserba sa probisyon ng RA 1405, yung ating pong bank secrecy law, because the bank secrecy law it guarantees absolute confidentiality of our bank accounts, bank records, bank returns, and bank details. We are discussing this matter today, this afternoon, so that the banks will be forewarned. Banks, beware. Ito pong gagawin ninyo, halimbawa na issue ang kayo ng subpoena at i-violate ninyo itong bank secrecy law, ito po ay criminal. Maaari kayong maparusahan at makasuhan ng kasong kriminal. Krimen po ito. Kung sino man ang lalabag dito sa ipinag-uutos ng bank secrecy law or RA 1405, maaari kayong makulong bukod pa sa penalty, bukod pa sa fine, bukod pa sa masamang public relations impact or perception or projection that your financial institution or bank or banks will generate from the public. Masama po 'yan dahil unang-una dapat ang bangko na nagpoprotekta sa kanyang mga kliyente. Si Mea Lane Montemayor, sabi po niya, they are trying really hard na ma-impeach si VP Inday Sara. But sad na wala silang bilang sa Senado. Hopefully, Mea Lane Montemayor, sapagkat wala naman talagang dahilan i-impeach si Inday. Ang dapat matagal nang in-impeach si Bongbong Marcos. Ang problema, itong mga miyembro ng mababang kapulungan, dahil nga mali-mali at tinanggap, dinismiss yung dalawang naisampang impeachment laban kay Bongbong Marcos. At meron yung isa pang impeachment na hindi tinanggap dahil garapalan yung ginawa diyan sa tanggapan ng SecGen, ng SecGen. So tama ka, Mea Lane Montemayor, tama yung iyong komento,